Alamin naman ang prioridad ng isang senatorial aspirant, oras na manalo ito sa 2025 midterm elections sa report na ito. Kumpirmado ng pagtakbo ni Sagip Representative Rodante Marcoleta sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Ang desisyong tumakbo ng veteranong trial lawyer at mambabatas ay naugat sa matinding panawagan ng taong bayan na ito'y lumipat sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ngunit ano nga ba ang prioridad nito sakaling palari na maging senador? Sa House of Representatives, napakarami po ng mga batas na pwede kong isa-isahin sa inyo. Ngunit nagkaroon po ng problema kung ang pag-uusapan ay yung pagpapatupad ng mga ito. Halimbawa ni Marcoleta ay ang hindi maayos sa pagpapatupad sa EPIRA Law o ang Electric Power Industry Reform Act of 2001. Layo ng batas na ito ay mapababa ang singil sa kuryente. Ang EPIRA po ay nagawa 23 taon na nakararaan. Ngunit hanggat hindi po nyo na ibababa ang presyo ng kuryente, there will be a continuing violation of that law. Pati local government code, hindi rin daw na ipatutupad ng maayos. Anya, nasa 2% lamang na mahigit 42,000 na mga barangay sa buong Pilipinas ang kaya na hindi umasa sa national government. How do you think that the smallest political unit of our society can contribute to the overall development of this country? Kailangan po nating tulungan. Ngunit, hindi po natutupad yung decentralization, yung autonomy yung sinasabi ng batas, sapagkat may sablay nga po ang pagpapatupad dito. Ilan lamang yan sa mga dati ng batas na dapat higpitan ng pagpapatupad. Sa karanasan niya bilang congressman, kulang raw yung isang termino para maisabatas ang isang panukala. Kaya sayang kung hindi ito maipatupad ng tama. Hindi po maganda na makagawa tayo ng napakaraming batas. Ngunit parang ilalagay lang natin sa cabinet, napakatagal po ng proseso, napakamagastos ng paggawa ng mga batas. Nauna nang tumakbong senador sa 2022 election si Marcoleta pero nag-withdraw sa huling bahagi ng kampanya. Tiniyak naman ng kongresista na wala nang atrasan ngayon ang kanyang kandidatura. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.